Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong re-react na video, 'di ba? Ibang video naman, medyo palawakin natin yung naaabot ng ating video, 'di ba? Ako po ay kilalang skeptic. Pero it doesn't mean na hindi ako believer. Kasi may mga mahihina ang ulo. May mahina ang ulo na sabing ganon, hindi naman masamang maniwala ka. Hindi naman sa hindi ako yung multo itself, naniniwala ako doon. 'Di ba? May mga countless of evidence na kumakalat na matagal na unexplainable. Kahit mga expert, no? Naniniwala ako. However, skeptic kasi ako eh. When you say skeptic kasi, ito ha, ang pagkakaintindi ng mga bobo, kapag ka skeptic daw, hindi daw naniniwala. 'Di ba? Ang synonym ng pagiging skeptic sa kanila ay non-believer. No. Misconception 'yan. Alamin niyo muna meaning ng skeptic. Hindi lang naman nag-a-apply sa sa paranormal yung pagiging skeptic eh. Pwede halimbawa may kinuwento kang isang bagay. Ako pare, kaya kong ubusin ang 2 case ng Red Horse ng isang upuan lang. Nakikita mo siya, ang payat-payat niya, na maliit na tao, 'di ba? Siyempre magiging skeptic ka, totoo ba sinasabi? Hindi naman applicable lang sa paranormal 'yan eh. Yung pagiging skeptic eh. 'Di ba? So imposible ba na magawa ng isang tao ang uminom ng 2 case ng Red Horse sa isang upuan? Maybe, 'di ba? Kasi kung i-judge mo siya base dun sa itsura niya, 'di ba? Mukhang hindi mo kakayanin, baka mamaya 2 bote ka lang, 'di ba? Pero may mga taong nakakagawa nun. I do believe, yung talagang manginginom na talagang mayat-maya ang ihi. Hindi ko sinasabing within 1 hour magagawa niya 'yon or within a certain period of time. Pero isang upuan, pwede kasing overnight, pwedeng hanggang kinabukasan umiinom pa siya, 'di ba? I mean, maraming factor kasi, na sinisilip ang skeptic bago ma-accept yung isang bagay. Kasi minsan may mga nagsasabi na skeptic ka, bakit ka natatakot, 'di ba? Dapat hindi mo iniisip na totoo yung. Hindi, maraming factor na katulad ng pagpasok ko sa Clark Abandoned Hospital. 'Di ba? Hindi lang naman yung multo yung dahilan ng takot ko doon eh. Marami. Maybe psychological, 'di ba? Kasi nga bago ako pumasok doon, nakarinig na ako ng sobrang daming kwento na totoo talaga na may nagpapakita doon. Siyempre, dagdag factor 'yun kung bakit ako natatakot doon sa loob. 'Di ba? Human lang ako eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng questionin yung pagiging skeptic ko na kapag natakot ako, part 'yun ng pagiging human ko. 'Di ba? Maraming factor kung bakit ka natatakot doon sa loob. Siyempre, nandun din sa isip mo, baka nga naman totoo na may magpakita doon. 'Di ba? Katulad nung nangyari sa akin, may nakita ako doon. Pero yung nakita ko doon sa kasi subject for pa rin, yung verification pa rin 'yon. Kasi that time, hindi ko pwedeng pagkatiwalaan yung nakita ko. Maybe ang dahilan lang noon, polluted lang yung utak ko that time ng takot. Pwede kasing mangyari 'yun eh. 'Di ba? Kailangan intindihin mo muna kung paano nagwo-work ang imagination ng tao at yung psychological state ng isipan ng papasok doon sa loob. Kahit ba naman na yan ay skeptic or yan ay non-believer, may time na pag na-surprise ka, matatakot ka. Whatever kung ano yung nakita mo, kemulto man yun o hindi, basta bumulaga sa'yo ng unexpected, matatakot ka talaga. Magugulat ka. 'Di ba? Pwedeng halimbawa,
pumunta ka doon, ano, wala ka namang ine-expect na makita doon, biglang ginulat ka ng kasama mo na naka-costume. 'Di ba? Does it mean ba na paranormal yung kinatakutan mo doon? Hindi. 'Di ba? Maraming factor ang pwede mo i-consider. Halimbawa, bago ako pumasok do sa loob ng Clark, nag-drugs ako. Siyempre, alam naman natin maraming drugs ang cause ng hallucinations, 'di ba? Lalo na pag nagshabu ka. Pag nagshabu ka nga, nakakapatay ka. 'Di ba may mga kaso ng mga addict na pinapatay nila yung kamag-anak nila dahil nakikita nila nagmumukhang demonyo? 'Di ba? Maraming factor. Wag niyo ikulong yung isip nyo dun sa isang bagay. Pag-aralan nyo muna yung situation bago nyo sabihin na hindi, pag skeptic ka dapat di ka natatakot, 'di ba? Maraming factor na pwede mong katakutan do sa loob ng papasukin mo. Anyway, ano ba yung meaning ng skeptic na yan? Para naiintindihan ng iba. Tila kasi bobo yung ibang umintindi eh. Ang meaning ng pagiging skeptic sa kanila, non-believer na. Pero ito yun, men, when you say skeptic, nakalagay dito, ang website na to ay vocabulary.com, no? A skeptic is a person who doesn't believe something is true unless they see evidence. Lahat tayo dapat maging skeptic tayo eh. Isa sa tool yan para maiwasan na tayo ay maloko. 'Di ba? Halimbawa, may nagbibili sa iyo may nagbebenta sa iyo ng isang bagay, Halimbawa, binentahan ka ng GoPro, ng action camera, oy bagong bili ko. 'Di ba? Binentahan ka ng action camera ng GoPro, 'di ba? Binibenta lang sa iyo. Ito authentic na GoPro to, tunay na GoPro, bebenta ko na lang sa iyo 500 pesos. Hindi ka ba kakabahan nun bilang skeptic? Na too good to be true yung benta niya? GoPro, ibebenta sa'yo 500 pesos lang. Pero kung titingnan mo ang secondary market ng GoPro, pinakamura 10,000. Siyempre, iisipin mo, ba't kayo binibenta nito to? Baka mamaya peking GoPro to, or kasi dun gagana yung pagiging skeptic mo eh. Pero does it mean ba na hindi ka na naniniwala na may GoPro talagang nag-i-exist? Na binibenta ng ganun kamura? 'Di ba? Maybe 1 in a million may addict na kailangan bumili siya ng isang sachet ng nangyayari yan, men, 'di ba? Yung mga addict, mura talaga magbenta. Yung mga addict. Kasi meron akong kapitbahay sa Valenzuela before, ganyan din. Doon ko nabili yung kauna-unahang iPad. Alam niyo yung iPad nung araw, yung MP3 player. Yung malaking parang hollow blocks pa dati iPad noon eh. Sa market, 20,000 yun. Pero binenta sa akin yung iPad na yun, 1.5 lang. During that time. Kasi nga addict, kailangan niyang pambili ng shabu. O, di ba? Iti-take consider mo muna kung na-prove mo na possible na ganun kamura ang benta niya sa isang bagay na mahal, di ba? Pero as much as possible, magtataka ka eh, magtatanong ka. Bakit mura mo binibenta ang isang bagay? At gusto mo madalian. Di ba? Yan ang mga dapat iisipin nyo. It doesn't mean na pag kinwestiyon mo isang bagay, non-believer ka na. O, pag hindi mo nasagot yon na, kasi trip ko lang wala yan. Too good to be true yung na yan. Baka mamaya, pag pinadala sa'yo yan, bato yung di ba? Maraming, naigigets niyo ba ibig ko sabihin? Tapos may mga magrereklamo naman yan. Ang haba-haba naman ang pinagsasabi, pinaabot mo lang ng 45 minutes yung vlog mo eh. Diskarte ko na yon. Kung paabutin ko ng, sila Kuya Red nga ang fix lang do sa kaluluwa nila, dadasalan lang tapos na. Bakit sila?
'Di ba? Pag gumagawa ng video, hindi ba pwedeng pag-start ng video magdasal na agad sila para ligtas na agad yung kaluluwa at ano? Hindi, part kasi naiintindihan ko 'yon, part kasi ng pagvo-vlog 'yun eh. 'Di ba? May diskarte ka. I'm so sure majority dito hindi mag-e-enjoy pagka 5 minutes lang akong dumaldal mag-e-end na. Paano pa kayo magkikwentuhan diyan sa live chat, 'di ba? Di ba, yung mga ganong bagay, ipagbigyan nyo na. Kung sadyain ko man na pahabain yung vlog ko, di ba? Ibigay nyo na sa akin yun. As long as na may katwiran naman yung sinasabi ko dito, kahit ba naman gawan ko ng paraan na para humaba lang itong vlog ko. Hindi, unang-una, number 1, ang tanong, bawal ba yung ginagawa ko? Hindi naman. Di ba? Sila Kuya Red, bawal ba? Oo, bawal. Article 318. O bakit hindi mo ireklamo? Wala namang legal standing eh. Pero sinasabi ko, bawal. 'Di ba? Article 318. Pag regarding sa mga ganyang bagay, 'di ba? Ayon sa batas, bawal yung ginagawa nila. O sabi, bakit hindi mo i-demanda? 'Di ba? Ang pagdidemanda kasi ay choice. Ang pinag-uusapan natin dito kung bawal ba. Di bawal. 'Di ba? Kaya ako nagki-create ako ng awareness or nagkakalat ako ng awareness para malaman nyo na hindi maganda yung ginagawa nila. 'Di ba? Wala ka na doon sa amin kung gusto na. Di pagpatuloy yung tangkilikin. Wala namang problema sa akin eh. Kahit ba habang buhay kayo manood diyan eh. Basta sinasabi ko, peke yung video, bawal. Oh. Ngayon kung pagpapatuloy nyo pa rin, di go. Kahit kailan, hindi ko naman pinigilan mag-vlog yung mga sinasabi ko lang naman na peke eh. Diba? Kahit kayo, yung sumuporta kayo dyan sa mga peking yan, pagpatuloy nyo lang. Diba? Hindi ko nga naiintindihan minsan, paulit-ulit na lang ako dito na sinasabi ko na peke yan. Sasabihin nyo sa akin, alam na namin peke. O alam nyo na palang peke. Kapag sinasabi kong peke dito, nagagalit din kayo. Alam nyo naman palang ganun. Nagagalit kayo pag sinasabi ko yung alam nyo. Ano ba? Dapat nga dyan kayo magalit dahil pinagpapalagay nilang totoo yung ginagawa nila eh. Paulit-ulit na lang yan eh. Diba? Gagalit sa akin. Alam na namin peke. Huwag mo nang sabihin. Ba't ko wag sabihin? Kalayaan ko magsalita. Diba? Tandaan nyo, as long as na hindi bawal ang ginagawa ko, wala kayong karapatan na pigilan ako. Yan nga, bawal ang ginagawa. Hindi ko naman pinipigilan eh. Ako pa? Diba? Sinasabi ko, peke. O sinabi ko bang, i-stop nyo yung ginagawa nyo. Diba? Actually nga, alam nyo, mas gusto ko nga na magpatuloy yung mga yan eh. Yung pag sumikat ng husto yan, nakaabot sa mainstream media yan, madudurog yung mga yan. Hindi naman lahat ng oras ang manonood sa kanila, bobo eh. Diba? Anyway, mga kababayan ko, patuloy na tayo doon sa main topic ng video na to. Ito ay galing sa Goosebumps Top 5. Ang title, multo na nakuhanan sa... Nadaanan ko to eh. May mga interesting videos dito na gusto kong reakan. So, panoorin natin to. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing. Ganda ng diction ni Kuya, no? Parang alam mo yung host sa isang TV station. Pagtulog. Wala. Kasama na ba yan? Top 5. Ulitin nga natin yung kahit na intro pa lang yun, anuhin na natin. Ito ino-offeran ko lang naman ng explanation kung ito ay pepekein. Diba? Kung tunay yung video, di tunay. Wala naman ako magagawa kung tunay eh. Pero ang sasabihin ko dito, kung pepekein yung video. Kung pepekein. So ito, ang nangyayari. Kadalasang style ng mga fake ghost hunter. Sa ibang anggulo, kadalasan na hindi naman lagi, 'di ba?
Eh malay ba natin kung talagang ganun lang ang routine ng pag-video niya. Pero kadalasan na style ng mga ghost hunter, may iiwasan muna sila. Ito movement ng... Yung movement pa nga lang ng camera, ano na kaduda-duda na Just imagine. Tingnan nyo ako ha. Halimbawa, ito yung camera na dala-dala nila. Pwede namang ang movement, halimbawa pupunta sila doon, gaganyanin. Ang nangyayari kasi, tingnan nyo tong video. Pababa pa yung pababa pa yung hagod ng cameraman Papag ba halimbawa nakaganyan. Gaganyanin pa yung camera pababa Hindi na lang iganon di ba? Ano ang rationale bakit kailangan pahagod pa yung ng camera? Kasi nga iniiwasan yung isang part kung saan magpapakita yung multo. Di ba? Napagtulog. Tama idadaan niya pa sa baba yung camera. Swing, di ba? Hindi na lang igano ng diretso Kailangan pa igaganyan pa yung camera Kasi nga iniiwasan niyo yung sa left side para yan yung panggulat mamaya pag harap ng camera dun sa left side. Ano na? May multo na dun. Tamo. Wala. Sabay pagka left niya na nandun na yung multo, di ba? Andiyan na nakasilip na. Kung tutuusin, mas practical na nakaturo yung camera niya tapos igaganon mo na lang. Hindi mo na kailangan ibababa pa para kasi nga iniiwasan to. Gets nyo na? Mga kababayan ko. Ngayon, kung totoo yan, di ba? Yung mga naniniwala dyan, bahala kayo. Top 5 ghosts caught on tape. Gandang boses no? Something Top 5 ghosts caught on tape. Unknown. Ang unang entry sa ating video ay sinend ni ka-Goosebumps Joyce Diaz Mendoza from Dubai. Nagbo-blower daw siya ng buhok kasama ang kanyang anak nang na-capture niya ang chilling video na ito. Nakita niyo ba yun? Isang maputlang mukha at mga matang may itim ang paligid. Ay, oo nga Wait nga. Nakita niyo ba yun? Panoorin ko hindi ko napansin yun nung yung nag-start capture niya ang chilling video na ito. Nakita niyo ba yun? Isang maputlang mukha at... to. Yan. For me, paredol yan na naman to Di ba? Feeling ko object yan na nagmukha lang na mukha. Kasi habit na ng utak nating maghanap ng pattern. may isang scenario na nangyaring ganyan, yung sa Mars. Yung, naalala niyo yung dati, yung kumalat na meron daw muka na nakita sa Mars na napictura ng satellite na dineploy doon. Mars face. Ito Dahil pakita ko lang sa inyo. Mukha talagang mukha siya. So, ito, nilaunch ito sa Mars para kumuha ng picture. Then, na-capture ito sa Mars, yan Di ba mukha siyang face? Pareidolia yan tawag dyan. Kasi nung dumating yung time na nakapagpadala na ang humans doon ng high definition na nakuha, ito na yung lumabas, men. Yan na Dahil lang Tagal naman mag-load. Sorry mabagal yung internet ko bagal. Ito na lang image new tab. Ito na yung Mars nyo ngayon.
So, noong 1976, nung malabo pa ang camera nun, ganito ang kuha, mukha siyang mukha. 'Di ba? Nung nakapagpadala na ng medyo malinaw-linaw na camera, 1998, nakita natin na maliwanag na hindi naman talaga gano'n na itsura nung ganyan na itsura, nung malinaw na yung pagkuha. 'Di ba? At certain angle kasi, gamit ang light at nagmumukha siyang tingin ko same lang ang nangyari dito sa Dubai video na to. 'Di ba? Yung sinasabi mo pareidolia lang to, men. Ngayon, kung sasabihin na naman ng iba na hindi naman masamang maniwala kayo, wala namang problema sa akin. Pero sinasabi ko lang talaga kung ano yung malapit sa katotohanan. At mga matang may itim ang paligid ang makikitang nakatitig sa Ano yan? Object yan na nag-form lang na ganun. kanila. Inuulit ko kung ipipilit nyo na multo yan, bahala kayo. Ang creepy face na ito ay nagre-reflect umano sa isang salamin na pagmamay-ari ni Joyce. Suriing mabuti kung may kakaiba sa salamin. Ito ay mukhang normal na salamin lamang na Ito makikita yung salamin sa na kahit saan. nag-reflect. Ito kaya ay may portal sa ibang dimensyon? Ayon kay Joyce, Kasi kung papansinin mo, medyo compelling sana to, no? Kung, let's say, halimbawa, video kasi yung nakunan eh. So nakikita mo, gumagalaw yung bata. So compelling sana ito, men. Isang maputlang Kung itong ulo na to ay gumagalaw din. Yung halimbawa, may action siya na gano'n na tinitingnan. Pero ano lang siya, men eh. mukha at mga matang may Static lang siya eh. Ibig sabihin, may nare-reflectan lang siya na something doon na nagmumukhang mukha. ang makikitang nakatitig sa kanila. Ang creepy face na ito ay nagre-reflect Pero nakakatakot, no? Mukha talaga sa mukha. isang salamin na pagmamay-ari ni Joyce. Suriing mabuti kung may kakaiba sa salamin. Ito ay mukhang normal na salamin lamang na makikita sa kahit saan. Ito kaya ay may portal sa ibang dimensyon? Ayon kay Joyce, patawa-tawa lang daw umano siya pero ang totoo sobrang creepy na ng kanyang nararamdaman sapagkat ang mukha ay nakatitig lamang. Oo, nakakatakot naman talaga. Siyempre, makakita ka ng ganyan lalo na pag... Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi porkit skeptic ako, hindi ako natatakot dyan. Nakakatakot naman talaga. Pag Kaya lang siyempre, kailangan natin harapin yung katotohanan na ito ay pareidolia. Ano kaya ito? Heto pa ang isang video. So ito naman yung isa. Ano ba to? TikTok ba to? O TikTok. Na ipinadala naman ng isa pa nating viewer na si Alexter Dome. So, anomaly dito sa reflection. Makikita ang tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na pang-apat na entity. Yun Ano doon. kaya ang mga entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga ka-goosebumps. So, ito. Ano naman explanation ko dito? Ngayon, ang deklarasyon ba nito mga to, tatlo lang sila? O sige, tatlo lang sila, Unang-una, paano ko pang hahawakan yung salita nyo na tatlo lang kayo? Ito aanuhin ko lang, i-explore ko lang yung mga possibilities. Hindi inuulit ko hindi ko sinasabi agad na 100% na peke ito. Pero tuturuan ko kayo mag-analyze ng mga bagay-bagay. 'Di ba? Kasi kadalasan, lalo na yung mga budol, hindi naman budol to mga to. I do believe naman na, syempre, nagiging, yung pagiging bias kasi sa evidence na nakukuha mo, wala namang masama doon. Syempre, di ba, pagka may naisip ka na hindi mo maipaliwanag, mapupunta na agad sa paranormal. Pero, inuulit ko, hindi naman budol tong tatlong to. Di ba? Pero kung ang dito sa ginagalawa nating society, ang dami kasing budol eh. Kadalasan kasi, pag budol ang kausap mo, hindi ito uulitin ko, hindi sila budol, maaaring may dahilan sila kung bakit sila naniwala na yun ay multo. Diba? Pero dito sa society natin, maraming budol. Kadalasan, kapag kausap mo ang isang budol, ang panghahawakan mo lang dyan, yung daldal niya lang. Diba? Na hindi verifiable. Depende na lang yung kung magaling magkumbinse
yung nambubudol sa'yo. Kaya ka maniniwala. Ang proven doon, marami nang nabubudol dito sa atin na ang gamit ay salita lang. 'Di ba? Kahit naman mag-research tayo mag-research kahit sa YouTube na lang, mag-search ka na lang, ang dami ng case ng budol diyan eh. Budol. Hindi na natin ipi-play pero maraming case ng ng budol-budol. At lahat ito, kadalasan, ang pinanghawakan mo lang diyan ay salita. 'Di ba? Marami akong proof. Katulad nito uniulit ko, hindi naman sila budol, pero yung sinend ba nilang sure ka ba na 3 lang sila diyan? Ano yung proof mo? Pwede kasing ang mangyari, maraming nanonood sa kanila sa likod habang nagti-TikTok sila diyan. Tapos nung may nakuhanan, syempre sasabihin na lang namin para maging kapanipaniwala yung video ay 3 lang kami. Pwede, di ba? Syempre, that alone, yung kwento lang nun, yun lang yung panghahawakan natin. Wala namang video na pinapakita yung nasa likod niyan eh, habang nagti-TikTok sila eh. Di ba? So, yun ang paniniwalaan na lang natin, yung sinabi nila. Which is, hindi magi-stand yun, men. Di ba? O granting na sila ay mga busilak ang kalooban nila. Di ba? Hindi sila mga sinungaling. Di ba? Pwede kasing ang mangyari, ito naman yung second theory ko. Pwede kasing ang mangyari, mga kababayan ko, na si Alexter Dome. Habang naggaganyan, pwede kasing kurtina ito eh. Something, pwede yung kurtina or object na hinangin na gumanon sa harap ng camera. Kasi kung titingnan mo, i-slow motion ko ha. Ang sinasabi kasi I'm so sure majority ng maniniwala dito sasabihin ulo yung nakita, 'di ba? Oh, 'di ba? Kung in reality, kung titingnan, hindi naman siya mukhang ulo eh. Mukhang lang siya, something na round na itim na sumingit sa camera. Yung ulo na na made up mo na lang sa isip 'yon. Sa isip mo 'yon. Pwede kasing psychological, andyan na naman yung psychological priming, Pwede kasing halimbawa, habang magi-start tong video na to, sasabihin ng host, or halimbawa, nung unang nakita mo, tatanungin, ano yun? Diba? Ano yun? Clearly, kung makikita mo dito, hindi naman mukhang ulo yan. Diba? Parang itim lang yan na lumitaw. Pero dahil sinabi ng host ng channel na yan, na may entity na sumilip, syempre, dyan na maggagano yung imagination mo na, mukhang ulo nga siya na sumilip, Diba? Kasi nasabi na nasabi na nung host na may entity na sumilip, na-label na agad to na entity eh. Diba, men? So, for me, diba? Kasi hindi naman siya, parang, baka mamaya object lang yan na hinangin na gumanon saglit sa harap ng camera. Or, may kasama talaga sila dyan sa likod ng camera. Ngayon, kung maniniwala kayo dyan, go ahead, wala namang problema. Diba? Kasi unang-una, hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa inyo na tama ako dahil hindi naman natin alam kung ano yan eh. Kahit ikaw na naniniwala dito sa video na to, hindi mo naman mabiverify na talagang yan eh. Entity yan or multo yan eh. 'Di ba? May patunay ka ba sa akin na multo yan? Wala. May patunay ba ako sa iyo na kortina yan or object na hinangin yan? Wala din. 'Di ba? Parehas lang tayo nag-speculate. Kaya lang dun lang sa narrative tayo nagkataon na lamang ka lang dahil ang ninarrate nung host ay isa siyang uri ng entity na sumilip.
'Di ba? Makikita ang tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na pang-apat na entity. Ano kaya ang mga entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga ka-Goosebumps. Ghost or glitch? Ang footage na ito ay nakuha sa neighborhood ni TikTok user Scotty Dogo. Isang kakilala daw niya ang nag-send sa kanya ng isang video kung saan isang crime ang naganap at nakuha sa CCTV. Isang nakawanang nangyari pero hindi ito ang kinababahala ni Scotty. Hindi ang posibilidad na siya ay mabiktima ng isang nakawan, kundi ang posibilidad na may paranormal entity sa kanyang neighborhood. Yung same ito ng scenario doon sa bus. Truck ako ng truck, bus pala yon mga kababayan. Yung nareakan ko na CCTV last time, bus pala yon. Nakikita nyo naman kasi dito na same ito nung feeling ko glitch lang ito. Kasi nga madalas mangyari yung ganyang bagay pag low light yung nakukunan. Kasi kung iisipin mo na ito ay multo lagi, 'di ba? Ibig sabihin, maraming multong nakukunan sa CCTV talaga. 'Di ba? 'Di ba? Ganyan na ganyan din ang itsura nung nireakan natin. Maraming case na nangyayari na ganyan. Kasi kung mapapansin mo, si kuyang nakabike nagiging transparent din eh. Kasi ang suot nung dumadaan, black. 'Di ba? Black din itong Kasi siya mismo, nung pumunta siya diyan, tinan mo, 'di ba? Ito proven na tao to eh. 'Di ba? Tao ito. Pero kung mapapansin yung mga men, ulitin natin sa kauna-unahan ng footage, lahat kasi ito, mga naka-black ito lahat. Compression issue na naman to. Yung mga naka-black kasi, kinukonsider ng camera yan na madilim pag naka-black. Pero hindi ito ang kinababahala ni Scotty. Tama. So ito, medyo dark din yung suot niya. Pagdating niya doon, tinan nyo. Posibilidad na siya ay mabiktima ng isang Ito nga, may ghosting na rin na nangyayari dito eh. Dito sa tunay na tao eh. Lalo na yung nandun pa na nakatayo sa dilim pa. Kundi ang posibilidad na may paranormal entity. Tingnan mo ha, itong nakabike na to pupunta din sa doon. Kanyang neighborhood. Oh, nawawala din to eh. Nagiging transparent din to min eh. 'Di ba? So ito entity, yung bike niya nga nawawala din eh. Oh, nakalutang na nga lang yung helmet niya eh. 'Di ba? For me glitch to ng camera. O, diba? Pati siya nga, naging transparent na rin eh, yung nakabike eh. Kasi nag-register din sa camera na dark yung suot niya. Ayan o. Nagiging transparent siya. Katulad nito nakatayo na to. Tsaka nilingon niya eh. Ibig sabihin, meron talagang tao doon. Wala itong camera glitch. Isang black silhouette ang kapansin-pansing naglalakad na tila oblivious sa krimen na nangyayari sa paligid nito. Maya-maya pa ay bumalik ang shadow figure, pansinin kung paano tumingin patalikod ang thief. Para bang may nararamdaman itong presensya sa kanyang likod. Kasama niya yun Ngunit sa huli mukhang wala itong nakita. Sabi sa isang comment, ito ay glitch lamang. Ito pa ang shadow figure caught on tape. Ang video na ito ay pinost noong October 2006 sa channel ni Electricaman. Isang infrared camera ang ginamit upang makuna ng entity na nagmumulto umano sa bahay na ito. You see, kaya hindi ko tinatanggap na multo yung nakunan ko sa Clark Abandoned Hospital. Ayoko kasi maging bias ang dating.
Yung dating na porket ako yung nakakuha, totoo na. 'Di ba? Isa rin yun sa mga reason. Nakita niyo ba yon? Isang white apparition ng bata ang makikitang pumasok sa isang kwarto habang ang mga paranormal Pwede, investigators ay nagtatangkang Wait nga. kitang pumasok sa isang kwarto habang ang mga paranormal Pwede, di ba? investigators ay nagtatangkang Pero pinaka-close na ano dito, na explanation, edited yun. Pero, pwedeng totoo. communicate dito. Sadya bang mahiyain ang ghost na ito or sinusunod lamang nito ang being Diba? Pwede, no? Pwede. Kasi kung yun ay pinatong yung picture na yun, frame by frame kailangan mong anuhin yun eh. Kasi gumagalaw kasi yung camera. Kadalasan kasing nangyayari ang editing na yan pag naka-stay yung yung camera, pwede mo ipatong lang. Ito kasi gumagalaw eh. At consistent yung paggalaw doon sa pagpasok doon sa pinto. Pwede. No? sa kanya ng matatanda Pero hindi ko sinasabi na hindi na pwedeng i-edit. Pwede. na don't talk to Depende na lang sa history netong netong nag-upload ng video. Kung nag-upload ng video na laging may nakikita dun sa video niya, pwede ako magduda na magaling lang talaga siya mag-edit. Pero kung once lang na nangyari yon, 'di ba? May chance na totoo 'yung nakuha niya. strangers. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ito kaya ay isang ghost caught on camera? Pwede. Or isa lang itong glitch sa camera? Peekaboo! Isang security guard sa Mexico ang nakakuha ng footage na inyong mapapanood. Ito ay pinost niya sa Reddit under the username ResponsibleAD8336. Ayon sa security guard na ito, madalas daw siyang nakakarinig ng noises tuwing gabi at ito ang kanyang nakuha nang nagpasya siyang hanapin ang source ng tunog. Panooring mabuti at huwag kukurap. Está bastante oscuro, ¿no? Es que se escuchó alguien. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! So may sumilip Nakita niyo ba yon? Isang mukha o isang korte ng mukha So ito may sumilip. ang mabilis na sumilip sa gilid ng air conditioner. Ito ay nakagip lamang ng camera pero halatang ito ay napansin agad ng security guard sapagkat dali-dali niya ito Ako for me may trickery eh. Kasi may room para May room para magtago yung sumilip eh. at huwag kukurap. Tama ha? Parang style nila Kuya Red na lalampasan ng medyo lampas para magkaroon ng room na makatakas yung sumilip. Kasi it doesn't add up yung ginawa niya, tinan mo ha. Está bastante oscuro, ¿no? Diretso siya. Escuchó alguien. Kasi kung ako yan, halimbawa may sumilip, yung camera ko tututok ko na agad yan eh. Pero ang ginawa ni Kuya, ¡Su puta madre! ¡Su puta! tatakbo siya, diretso siya ng sobrang lampas. Yung sisilipin niya, kasi doon lang naman siya nagpakisa tabi, pero ang tutok ng camera niya, ang layo. 'Di ba? Kurap. Tingnan mo, i-slow motion natin ha, para maintindihan niyo ako. Está bastante oscuro. Makikita niya yung yung sumilip. Es que se escuchó alguien. Oh, may sumilip, Ang sumilip nandito lang eh. Nandyan lang banda eh, pero ang gagawin ni Kuya, ¡Su puta tatakbo madre! siya, ¡Su puta madre! lalampasan niya yung 'di ba? May room para magtago na yung nandito sa kabila. Nag-video siya do sa mga bayan katulad niyan. But itong binibidyohan mo, men. Ang videohan mo yung likod lang ng aircon. Kasi nandun lang naman sumilip yun eh. Wala, debunk to. For me, ngayon kung maniniwala kayo niyan, bahala kayo. Bahala kayo pagka naniwala kayo niyan, pero ako hindi. Masyadong tumitingin siya sa mga lugar na hindi naman dapat yun ang tingnan eh. Ano ba yon? Isang mukha o isang korte ng mukha ang mabilis na sumilip sa gilid ng air conditioner. Ito ay nakagip Next. lamang ng camera pero halatang ito ay napansin agad ng So sobrang dami na nang napanood kong video nila Donsky at Kuya Red na ganyan ang style. 'Di ba? guard sapagkat Duda-duda na. dali-dali niya itong hinanap. Ano nga ba ang entity na ito?
Ayon sa Imagine sa likod ng aircon nagpakita ilang kung saan commenters, medyo suspicious daw na hindi niya finifilm ang air conditioner mismo. Yes, di ba? Na nagsasabi na kapansin-pansin daw na walang makikitang paa. Ano sa tingin niyo mga kagusma? Pwede yan, mahaba yung Ghost nasa caught on stick. tape? Kayo na ang humusga. Not alone. Pangalawa sa ating list ay galing sa YouTuber Full Gunner. Sa video na ito, isa na namang footage sa alleged haunted house na ipinost ni Full Gunner. Isang exploration gone wrong ang tila nangyari sapagkat hindi daw kumakalma ang Gone wrong. paranormal activity sa bahay na ito. Ayon kay Full Gunner, isang gabi daw nang ito ay kanyang na-film at hanggang ngayon binabag-gabag pa rin ang kanyang isipan dahil sa kanyang nakita. Ayoko ng ganyan yung biglang may manggugulat. May manggugulat ba dyan? Me estoy tratando de acomodar el teléfono con mi linterna con una mano para tener la otra mano libre, pero ay, no puedo. Para que esté iluminado en todo momento. Disculpen. Alam mo, hindi ako natatakot dahil dahil totoo yung video. Natatakot. Ayoko na may mga gumugulat-gulat. Está cerrada la puerta. Se escucharon voces. Ito na yon yung preview. Hola. Na-debunk ko na ito. Diba? Habang dahan-dahan na umaabante si Yung movement ng camera yon, forward. sapagkat makalipas lang Ano ba yung glitch na yon? Hola. 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 Oh. No. Ay, Dios mío. Ang dry nung niya, no? Pero kinilabutan ako dun, men. Pero ang dry no reaction niya, no? Hola. Hola. Oh. No. Ay, Dios mío. Ahí está parado. Iniiwas-iwasan niya naman, eh. Ahí está parado. Ang dry nung acting ni Kuya. Dios. Mis chanclas. Ahí sigue parado. Siyempre, wala na yun dun, di ba? Con eso. At hindi ko naiintindihan, bakit hindi mo buksan yung mga ilaw ng bahay? Hindi ka naman nag-e-explore, ba't kailangan madilim? ang sa tingin ninyo mga ka-goosebumps. Ito kaya ay isang real ghost encounter or isa lang itong elaborate hoax? True crime. Hindi siya totoo. The Watts family, isang pamilyang nasira Ito! at wala dahil sa isang Parang napanood ko na to yung Watts ay isang perfect dad kung yung minasakar niya yung tawagin buong sa social media. pamilya niya. Pero sa likod ng tawanan at kasiyahan, unti-unti na pala niyang sinisira ang kanyang pamilya. August 16, 2018 ang binawian niya ng buhay ang kanyang buntis na asawa na si Shannon Watts sa pamamagitan ng napanood pagsakal ko to dito. He also smothered her 2 daughters to death na sila Bella Marie, 4 na taong gulang at Celeste Catherine. Yan yung documentary na doon tayo sa may kababalaghan Ang team nang inimbestigahan nila ang bahay. Napanood ko to. Naniniwala ako dito. Kasi yung mga kumuha nito yung mga pulis. Walang reason kung bakit mamimeke ang mga pulis. Meron ngang may giggle ng bata nga dyan na na-capture. Naniniwala ako dito. This Watts time family. Ito ay naganap bago pa man umamin si Chris sa kanyang ginawang krimen at bago pa man natagpuan ang mga katawan ng mag-iina. Ang K9 unit at search team ay naghahanap ng clues at leads at that time para mahanap ang nawawalang mag-iina. May mga suot silang body cam at ito ang kanilang nakuha.
Narinig niyo ba yun? May nag-know ano, tapos may Pa lamang ng K9 unit ay may narinig na agad silang out of place na boss. tapos ano, meron pang ang tatawang bata do sa ano eh. Kinilabutan ako yun, napanood ko yan eh. Kaya ako naniniwala ako dito kasi pulis yung kumuha niyan. Kahit ang search team ay di makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi lamang yan, sapagkat pag-akyat ng K9 unit sa second floor ay mas naging kakilakilabot pa ang mga recordings na kanilang nakuha. Habang naghahanap ng clue ang search team sa isang kwarto, may na-record silang tawa ng isang bata. Pakinggang mabuti. That's you. So there's plenty of first senders here. Here. Yes. Yeah. You know, yung tumawa na yan. Napanood ko na to. Sa documentary ko yata napanood to eh. Yang ganyan. Oh my gosh. Maliban na lang kung talagang may ano. Pero ang pwede kasing ang mangyari, pinatong yung tawa na yon, 'di ba? Sa post-production. Pero kasi ang nangyari dito mga men, unang-una pulis yung kumuha ng footage. Then ito ha, tinan mo. May tumawa, What in the world was that? 'di ba? Inacknowledge nitong K9 unit, 'di ba? Inacknowledge ni na yung tawa. Definitely scent coming out of there. Yeah. May EVP na Ayon sa nakapture. isang comment, kung mapapansin daw, tila naipit daw ang vocal cord nung sinabi ang mga salitang ito. Ito kaya ay espiritu ni Shannon, ang asawa ni Chris na kanyang sinakal? May nagsasalita ganun yung EVP eh. Here's a pair of her. Ito ang pinaka-solid evidence na nakuha ng body cam. Tapos ito pa, meron mga nakikitang image dyan eh. Smells like cleaning. Nakita nyo ba yun? Tila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa ng staircase. Pero ito, feeling ko lang to. Bagamat nakakatakot feeling ko parang lang, trick lang ng camera yon dahil nga yung balustre ng hagdanan pa ganun-ganun eh. Parang nangyayari yan minsan eh. Try nyo, halimbawa, pag meron kayong blinds sa bahay nyo, tapos videoan nyo ng cellphone nyo, parang lang yun. Pero for me, Tila isang silhouette ng bata yung ang makikitang yung tumatakbo na yun, parang glitch lang ng ng balustre. For me ha, tumatakbo pababa ng staircase. ayun glitch lang ng balustre yun. Nakita nyo ba? Hindi. I-zoom natin dito sa may hagdan. Ito kaya tila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa ng Shilo. staircase. Glitch lang ng ng staircase. For me. Pero yung mga EVP, yung mga boses na nakaka-capture, yun ang unexplainable. Naniniwala ako dun. Ito kaya ay espiritu ng mga bata o ito ay isang optical illusion lamang? Optical illusion. Kayo na ang humusga. Bago matapos ang lahat, Actually, marami pang na-capture dun eh. Marami pang na-capture dun. Meron pa doon sa salamin. Diba? I don't know bakit hindi sinama. Kasi napanood ko sa documentary yan eh. So mga kababayan ko, inabot din tayo ng 50 minutes, no? So yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.